So yan, ito na nga ang kinalabasan mga kamekaniko, no, natapkutan na natin. So yan mga kamekaniko, ito yung estado ng kanyang tank. Ayan, ito yung gagawin natin ngayong araw. Ayan. Siyempre una natin gagawin dyan mga kamekaniko ay lalagyan natin ng suka. Ayan ang suka. Kasi ganito karami yung kanyang loob ng tangke. Ayan, tanggalin natin yan. Tapos bababada natin ng isang araw. Talaga mo daw suka tayo. Punin lang natin, make sure lang na apaw yung suka. Ito yung sukang nabibili lang sa palengke. Ayan. Kasi alangan tayong bumili ng sukang mamahalin. Pwede naman yan, di kaso medyo mahal nga. Pero pwede na rin to mga kamekaniko kasi bababad naman natin ng isang araw o isang gabi. Ganun. Pero yung mamahalin siguro, mga kalahating araw pwede na yun. Ayan. Dapat lang punong-puno para hanggang dito malinis. Bago natin linisin ang labas, loob muna. Ayan. Para di ma-check natin kung may butas. Oh. Ito isa. Labis yan. 6 liters pala yan. 6 liters. Ilang matitira? Mga 2 liters din palang tira dyan. Ayan na, naapaw na siya. Hopya. Ayan. Ayan. Kailangan ganyan mga kamekaniko, apaw na apaw. Medyo kalog-kalogin pa natin. Ayan. Para hanggang dito sa ilalim ng tangke, linis na linis. So na, hintay lang tayo ng isang araw. At tatanggalin natin yung suka. Tingnan natin kung ano magiging kulay. Yan ang dating kulay. Yan, hintay lang tayo. So yan mga kamekaniko, ito na. Napansin nyo, nag-iba na yung kulay kasi nalinis na natin kahapon ng kaunti para meron tayong nagawa. Yan. Ito na yung tangke na nilagyan natin ng suka. At ito naman yan. Ayan, itim-itim pa. Isang araw natin yung binabad. Ayan. Ano natin kung medyo natanggal na yung kanyang mga ano sa gilid. Pero hindi pa yan, di-drain natin mga kamekaniko. Di-drain natin. Malisan ba ito ng mura? Drain natin. Kakalugin naman natin ng may nut sa loob mga kamekaniko. Ano, napanggal ang mga kalawang. Ayun, no? Ilalim. Pero hindi pa yan, kailangan pang kalugin. Kakalugin pa natin para matanggal lang sa yun, no? Oh. Utlaw yung kalawang. Ito. Ano, utlaw na yan, kakalugin na lang ng tornilyo para matanggal lalo. Ano, tanggal. Lagyan lang natin ng tornilyo mga kamekaniko. Lagyan lang natin ng tornilyo yan. Lagyan natin, no? Ang aking kambay. Parang pag nagsuga ng kay Bahutan. Kasama ng inyo. Ito yung lalagyan natin, no? Lagyan natin ito. Sabihan natin, mas maganda. Tapos kakalugin nyo lang yan. Yan, no? Kita ba nila yun, no? Ito yung kinamay natin kanina. So, umutlaw na yung kalawang niya. Kulang na lang talaga ay malinis yun.
Kailangan lang kalugin. Kalugin lang natin ng kalugin. Tingin ka na? Yan mga kamekanika, matapos ang ilang oras pagkakalaw, gatare, atin nakuha natin sa loob. Yan o, mga latak-latak. Yan o, kanyang kadumi. Ayun o, ayun yung mga nakuha natin sa loob o. Parang grasa na nabuo. Yan o, parang chocolate. Tapos yung nalinis na natin nga, nalinis na natin. Pero yun yung nakuha natin. Yan, ito na yung kinalabasan sa loob. Kinalabasan sa loob, kinalabasan ng loob. Yan o. Hindi lang medyo kita yung nasa dulo, pero malinis na mga kamekaniko. Katulad na rin yan. Pinabrush din natin ng kaunti para ano. Tapos yan, nalinis na natin hanggang loob, hanggang labas. Yan. Ito na yung kinalabasan. Bago natin bugahan. Yan, bubugahan muna natin ng anti-corrosion. Yan, anti-corrosion. Ang anti-corrosion mga kamekaniko yung kulay green. Yan, bago natin masilyahan to. Wala namang butas, na-check ko na rin. Yan. Anti-corrosion muna tayo, kaya. Pakita ko sa inyo, baka doon sa mga hindi pa nakakakita ng anti-corrosion. Nasaan na ito? Yan, anti-corrosion. Mga 3 coats niyan para matibay. Pero mas matibay kung meron tayong yung wash primer. Kasi medyo matatalo na tayo sa ginagawa natin. Pero malinis na rin naman yung ating pipinturahan. Gamitan na lang natin ito. Kulay green. Hindi natin ginagamit sa bakal tsaka sa aluminum. Yan, patungan lang natin ng kulay green. Pasan lang natin yan. Yan, ito yung anti-corrosion natin na gagamitin. Yan, baka kay yan. Baka kayo magtaka. Yan, kulay green. Yan, patungan natin doon sa tangke. Parang ganito lang yan. 3 patong. Ganyan pala dapat. Ba't mahina ang bugo niyan? Hindi nakakapagod ng braso. So yan mga kamekaniko, natapos na natin bugahan ng 3 patong ng anti-corrosion. Siguro may napakatibay nito. Tapos papatungan pa natin ng surfacer primer. Yan, kasi may mga mamasilyan tayo. Pero kahit walang mamasilyan, pinapatungan ko lang surfacer primer yan. Ito yung surfacer primer na may halo na ring anti-corrosion yan mga kamekaniko. So patungan lang natin ng 2 coats. Yan, nakapaghalo na tayo. At pag napatungan natin, ganito na magiging itsura niyan. At ayun na nga mga kamekaniko, ganito na naging itsura. At nakapagmasilya na rin tayo. Ayan, wala nang pingkat na masilyahan na natin yan. Nakita. Yan o. Tapos ngayon, ipapatungan na natin ng base coat. Yan. Bago nyo nga pala patungan ng base coat mga kamekaniko, idiin nyo muna liliyahin ng 800 o kaya 1,000, wag 600. Pero depende yun sa kulay mga kamekaniko. Pagka itim, 800. Yan, o kaya 1,000. Yan. Nalihan na natin yan. Para hindi bumakat yung pinagliyahan, kaya kailangan ay 1,000. So ito, 1,000 dinali ko dito eh. Yan. Kung gusto niyo may mabilis, di 800. So yan, hindi patungan lang natin ng 3 coats to. Ansal na jet black, idadali natin diyan, re. Ihalo na ako dyan, 100 ml. Yan, di pagka kinulang, hindi maghalo na lang ulit kayo. At ayan. At ganun naman kalalabasan niya pagka napatungan na natin ng itim. At yun, ito na ang kinalabasan. Napatungan natin ng jet black. Bali, 4 na patong natin pinatungan. Unang pagkanipis, tapos pakapal ng pakapal. Yan, ganun yung diskarte natin. Yan. Hindi pa siya makintab, pero medyo may kintab na rin na kaunti. Pero hindi naman totally yung gaya ng may top coat. So yan, hindi pa tutuyuin lang natin to, tapos dilihahin natin kasama na yung sticker. Pero bago natin lihahin, kapit muna natin yung sticker o kaya lihahin muna natin bago ikapit ang sticker. Yan. Bahala na kayo kung diskarte nyo doon. Pero yung diskarte ko, ganun, lilihahin muna lahat, tapos kakapit. Tapos lilihahin ulit yung sticker. Yan, ito. Ito na yung tangke ng export na ginagawa natin. So yan, at pagka nalagyan naman natin ng sticker at naliha, ito na may magiging itsura niyan. At so yan mga kamekaniko, ikabit na natin yung kanyang sticker. Ito na yung kinalabasan. No? Napakaganda. Ang ganda ng kulay black. Yan. Ang ganda rin naman yung red na tangke. Yan. So yan, patungan lang natin ang ating pinapatong na top coat. Siguro mga 3 coats. Yun, yung top, yung K92.
Yan, mga lata na gamit natin, oh. K92. Yan, patungan lang natin dito. Yan. Nansin nyo yung mga lamok-lamok na yan. Talagang kailangan ni walang lamok. So, pagka napatungan natin ng clear coat, ganito yung kalalabasan yan. So, yan mga kamekaniko, ito na nga kinalabasan ng ating natapkutan. Yan, bali 4 na patong. Napakaganda niyan mga kamekaniko. Oh. Napaka-slap niyan. Nandito lang tayo sa paint room kaya hindi masyadong kita. Pero kita nyo naman. Pero para sa akin, mas maganda mag-picture pagka o mag-video sa labas. Eh, madilim-dilim na rin eh. Yan, ito na yung ating gas tank. Ano, kita nga tayo dito. Yan, napaka mahulog. Diba? Ano? Ayos na. Pagod na rin ang naggawa. Alright, hanggang ilalim nga pala niyan eh, merong clear. May clear. Yan. Alright na mga kamikanik ko. Dito sa kabila. Okay na nga na. Napakaganda ng ating tanggang nagapos ngayon. Kulay itim naman. Diba? Kita ako dito oh. So paano mga kamikanik ko, hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol dito sa tangkay at tapos na naman. Abang-abang na lang kayo sa susunod nating vlog at pagkainit din sa ating paint room. Yan o. Abang-abang nyo na lang sunod nating iba vlog tungkol dito sa ating nire-restore na Suzuka X4. Yan. Abang-abangan nyo na lang. So hanggang dito na lang. Peace out.